kaming nagbabalik para sa special coverage ng telebisyon ng bayan sa ating SONA 2014. Muli po nating balikan si Sam Ramirez para sa kanyang panayam kay Senator J.V. Ejercito. Sam? Well, siyempre, inaasahan natin ang Pangulo ay ibabalangkas yung kanyang accomplishments for the past year. At sa tingin ko din ay he will dwell on the fight against graft and corruption, yung kanyang tuwid na daan. Especially may na-detain na 3 senador. So palagay ko yun ang i-emphasize niya in his State of the Nation address. Pero ang sa amin bilang minority, kami po yung laban sa graft and corruption, kami po agree po doon. Pero sana hindi magtigil doon sa aming 3 kasamahan, dahil kung talagang seryoso ang administrasyon at gusto nilang pakita na talagang seryoso silang tugisin at tapusin ng graft and corruption at malaman ang buong katotohanan sa PDAP scam, dapat hindi magtapos doon. Dapat ituloy ang investigation at lahat ng pinangalanan ng COA na 80 na suspected bogus NGO, sana ituloy. No? So kung yan ang maririnig po natin, magandang development po yan. I understand, sir, yung mga nakaraan po during the yung hearings po doon sa mga dumating po dito si Secretary De Lima at sinabi po niya na ifa-file pa may 3rd batch pa po kasi ng cases na ifa-file pero so far wala pa po atang na-file na cases. Well, yan ang sinabi niya kahit nung huling mga Blue Ribbon Committee hearings na mayroong 2nd and 3rd batch, pero mukhang natigil na doon sa 1st batch, no? Wala nang nadagdag. So palagay ko para mawala yung impression na mukhang yung mga taga-opposition lang ang pinuntirya, mas maganda kung talagang meron mang ma-file na yung 2nd and 3rd batches na sinasabi ni Secretary De Lima para makita na ang administrasyon ay talagang seryoso, no? Na malaman ng buong katotohanan, kahit na kapartido, kahit na kaalyado, kahit na kasamahan, ay siguro kung may makikita tayo ma-filean din, ay palagi ko mas magandang impression yan sa publiko. Kasi ang nangyayari ngayon, pag may nababanggit na may nakapartido o kasamahan, ay parang wala nangyayari bago matapos ang araw, cleared na kaagad. No? So sa tingin ko, para mawala yung semblance of being selective, dapat no stone should be left unturned, na kung sino man ang tamaan, kapartido man, kaalyado man, ay dapat ituloy ang investigasyon. Although sir, I think yung 2nd batch of cases ay na-file na din naman, ang inaantay na lang po yung 3rd batch. And ito na rin po yung naging motto ng ating Pangulo na dito pagdating sa investigasyon ng pork barrel scam ay magiging patas, ay kung ang sabi nga po nila ay colorblind nga daw po pagdating dito. Well, dapat, no? Kasi nga ang Lady of Justice nakapiring ang mata, no? So dapat hindi niya nakikita kung ano ang kulay, no? So yun lang sa amin, no? Nandun na-file na yung sa aming 3 kasamahan, pero sana ay sa iba din, no? Yung para lang makita ng taong bayan, hindi lang sa minority, makita ng taong bayan na talagang seryoso ang administrasyon, na malaman ang buong katotohanan, no? At tugisin ang graft and corruption. Sir, lately po naglabas ang results ang SWS survey na bumaba po ang trust ratings ng Senado. At kanina rin po sa mensahe po ni Senate President Franklin Drilon ay inamin naman niya na talagang medyo bumaba yung tiwala ng tao sa Senado dahil po sa mga nangyayaring pork barrel scam at yun sa DAP. Paano po kaya ito maibabalik? Well, understandable yon kasi nga gaya na banggit ni Senate President Drilon, yung kontrobersya, lalo na yung PDAP scam, talagang apektado ang buong institusyon ng Kongreso, lalo na ang Senado. Pero ako naman ay malaki ang aking kumpiyansa na siguro kapag napakita muli ng Senado na kami po ay seryoso at talagang tinitingnan po natin kung ano yung mga makapagbalangkas kami ng mga panukalang batas o batas na talagang makapagpapaangat, no, sa kondisyon at upang mapabuti ang kondisyon ng ating mga kababayan, ay palagay ko ito ay cleansing process lang, and I am very positive that the people's trust, no, will be regained, no, by the Senate. Ang isa sa mga positive sides dito, maraming mga fresh faces na masasabi sa Senado ngayon, at kung makikita natin yung mga neophytes
ay marami ay bata, no? Most of us are below 45 years old, no? So kumbaga fresh faces, kumbaga maganda ang ano nito, no? New blood, no? Well, you have Sunny Angara, Bam Aquino, Grace Poe, Nancy Binay. These are young people that give the Senate a new face, no? Ika nga. Okay po. Sir, sa pagbubukas naman po ng second regular session ng Senado, paano po ninyo nakikita yung trabaho? Kasi nalagasan po tayo ng 3 senador, sila Senators Revilla, Enrile, and Estrada, at mukhang si Senator Santiago ay hindi po makaka-attend pa rin sa mga session natin dahil meron siyang sakit. Paano po yung trabaho po nito? Siyempre, ano po yung ina-expect ninyo, sir? Well, medyo siguro, alam mo, 24 lang kami. Tapos ngayon, mababawasan ng 3, plus Senator Santiago, so 20. So yung trabaho ng 24 ay paghahati-hatiin na sa 20. So kaya nga nung isang taon, in my first year in the Senate, talagang minsan tatlong hearing, 4 na hearing ang amin pong dinadaluhan kada araw dahil nga kumbaga sa Kongreso nanggaling na po ako sa House, no? Sa dami po namin 280, medyo mas relax ng kaunti kahit marami po ang committee, pero dito dahil kakaunti kami talagang talaga pinaghati-hati namin. So we will expect na mas lalo pang dadami yung workload, no? Pero siguro kakayanin naman. Marami naman ang advantage nga, as I mentioned, marami sa ating mga miyembro ng Senado ay panay bata, no? So medyo kung in terms of energy and physical attributes, mukhang kakayanin pa naman ito. Okay po. Sir, bilang panghuli na lang po, no, kung si President Aquino ay may SONA, ang minority bloc po ay may kontra-SONA, pwede po ninyong i-explain kung nasang stage na po kayo ng paghahanda, kailan po ito, saan sa sentro ang inyong speech po doon, sir? Well, nag-usap-usap na ang minority kanina, and we have decided that we will come up with a contra-SONA. So whether it's a Senator Enrile being our acknowledged minority leader until now, who will prepare, and anybody of us can deliver, or kung di naman, kami naman ay naghanda na rin, no? Nag-research na rin kami sa mga data, lalo na economic indicators and economic data at iba pa. Naghahanda na rin kami para sa aming kontra-SONA siguro next week or the following week after, no? Pero sana na lang ay isipin ng mga taga-administrasyon, ng ating Pangulo, na itong kontra-SONA to hindi para lamang bumatikos, no? Alam naman na sa demokrasya, sana intindihin nila na malaking papel ang ginagampanan ng minority o ng opposition bilang fiscalizer ng taong bayan. At kumbaga ako nakikita ko personally ay kung ako man ang mag-deliver ng kontra-SONA ay gusto kong itong mga ilalahad ko o yung mga listahan, ito yung mga areas na sa tingin ko ay kinakailangan pang ng improvement, no, ng administrasyon, no? Ngayon ay 2 taon na lang nalalabi, no? At palagay ko yung areas na talaga kinakailangan ng tutukan, no? Ang agricultural sector, ang power generation na talagang medyo lumalala ang problema ito kapag sa tingin ko pag ito'y nagkaroon na ng crisis by 2015, lahat ng economic gains na ipinagmamalaki ng administrasyon, lahat ng ito ay mawawala, no? Poverty elevation, hanggang ngayon ang poverty incidence magmula noong 2006 hanggang sa kasalukuyan ay halos hindi na bago, kung nabago man kakaunti, no? So kumbaga pinagmamalaki natin na magandang takbo ng ekonomiya pero hindi ito nararamdaman ng taong bayan, no? Hindi ito nagti-trickle down. So ito yung mga peace and order. So marami pang iba, no? Pero sa tingin ko ito yung mga areas na dapat kinakailangan pa ng improvement, no? At ito yung na gusto natin na sa susunod na 2 taon, kung ito ang mga bibigyan ng pansin at ay talaga tututukan ng ating administrasyon, magiging matagumpay ang administrasyon ni Pangulong Aquino. At hindi naman natin maasahan na ito ay sasabihin ng kanyang mga kaalyado, no? So kami po bilang fiscalizer, bilang tunay na bilang kinatawan ng mamamayan, ay gusto namin sabihin na ito yung mga bagay na tingin ko ay kinakailangan pagtuunan ng pansin ng Pangulo. Okay.